Hi, ngayon ay i-explain ko ang American mystery thriller film na pinamagatang Glass Onion, A Knives Out Mystery. Warning, spoilers ahead. Watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa isang bilyonaryo na mahilig magpakita ng kanyang kayamanan, na si Miles Braun, na co-founder ng tech conglomerate Alpha. Nakaugalian niya na mag-imbita ng kanyang matatalik na mga kaibigan upang magdaos ng kasiyahan o party kada taon. Pero sa pagkakataon na ito ay ipinadaan niya sa mga mystery box ang mga imbitasyon. Ang unang nakatanggap sa mga kaibigan nito ay si Lionel Toussaint, ang chief scientist ng Alpha. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamatalinong tech aficionados sa bayan, kasunod nito ang gobernador ng Connecticut na si Claire DeBella, at isang fashion designer na si Birdie J, ay nakatanggap din ng parehong mystery box. Ang panghuli ay si Doc Cody na isang YouTuber na may milyon-milyon na tagasunod sa kanyang channel, Sana All. Ang apat ay nag-usap-usap sa pamamagitan ng video call tungkol sa mystery box na natanggap nila. Kalaunan ay nakita nila ang imbitasyon mula kay Miles na nakapaloob sa box. Pagkatapos nito ay ipinakita na dalawa pang tao ang naimbitahan. Ang isa ay isang babae na mukhang depressed. Ang pangalan nito ay hindi pa sinasabi sa pelikula. Ang isa naman ay isang may edad na lalaki na si Benoit Blanc, na isa sa pinakamahusay na private detective sa mundo. Sa sumunod na eksena, ay dumating ang apat na magkakaibigan sa isang daungan sa Greece. Ang apat ay masayang nagkita-kita, ngunit nang makita nila ang depressed na babae ay nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Dito ay sinabi na ang babae pala na ito ay si Andy Brand na isa pang co-founder ng Alpha. Siya at si Miles ang nagsimula ng kumpanya, ngunit sa ilang kadahilanan ay kinailangan niyang umalis, habang si Benoit ay hindi pa nakilala ang sinuman sa mga miyembro at hindi niya talaga alam kung bakit siya naimbitahan. Samantala, dumating ang isang pribadong yate para i-escort sila. Makikita na nakipag-usap si Benoit sa tech genius na si Lionel at nalaman na inimbitahan silang magkakaibigan ni Miles para maglaro ng murder mystery game. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ito ay isang napakalaking isla na nirentahan ni Miles para sa kanyang sarili. Siya ay nakita na naggigitara habang kumakanta ng sikat na kanta ng The Beatles. Noong nagkita-kita na sila ay agad niyang ipinakita ang kanyang mga kayamanan. Binanggit din niya na ang gitara ay regalo sa kanya ng walang iba kundi ang lead singer ng The Beatles, na si Paul McCartney. Isa-isang binati ni Miles ang lahat ng kanyang kaibigan. Pero gaya ng inaasahan ay nabigla siya nang makita si Andy. Nagtaka rin siya nang makita ang detective. Gayunpaman ay ipinakilala niya ang isla sa lahat. Sinabi niya na siya at sila lang ang nandoon. Sila ay walang katulong, pero ang lahat ng mga gawain ay ginagawa ng mga android robot. Ang itaas na bahagi ng villa ay gawa sa salamin at mukhang isang onion. Nabanggit ni Miles na doon nakalagay ang kanyang favorite sports car. Pagkatapos ng briefing session ay pinapunta niya na ang lahat sa kani-kanilang kwarto, at inimbitahan niya sila na pumunta sa pool mamayang gabi. Makikita si Miles na dinala si Benoit sa Glass Onion at biglang tinanong kung bakit siya nandito. Sumagot naman ito na pinadalhan siya nito ng invitation, pero sinabi naman ni Miles na hindi siya inimbitahan nito, kaya kinuha ni Benoit ang invitation card na nakita niya sa mystery box. At nakita nga ni Miles na meron siyang imbitasyon, dahil dito ay nalaman niya na meron sa kanyang grupo ang nagpadala ng imbitasyon kay Benoit, at naisip na baka gusto nila ng pinakamahusay na detective sa mundo para sa kanyang mystery game, at nagustuhan naman nito ang ideya kaya tinanggap niya dito si Benoit. Sa sumunod na eksena ay makikita na ang lahat ay dumating sa pool upang magsaya. Nandun din ang outcast na si Andy pero pinag-uusapan siya ng lahat tungkol sa isang bagay na ginawa niya sa nakaraan. Habang si Doc ay ipinakita na mayroon siyang daladalang baril, at noong tanungin siya ng kanyang mga kasama ay sumagot lamang ito ng why not. Maya-maya ay tinipon uli ni Miles ang mga kasama, at nagsimulang magyabang muli ito tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya na siya ang dahilan sa lahat ng kanilang success sa kani-kanilang mga karir. Habang sinasabi nito ni Miles ay makikita na ang apat na magkakaibigan ay parang nainis. Nalaman dito na nagpapanggap lang sila na gusto si Miles, dahil kung hindi dahil sa kanyang yaman at impluwensya sila ay walang kwenta. Samantala tumayo si Andy at nagsalita. Siya ay galit dahil sa kanyang dating kasosyo sa negosyo na si Miles na hindi patas at pagpapatalsik sa kanya sa kumpanya. Sinabihan niya rin ang apat na magkakaibigan na sinungaling,
Kaya gumanti ang mga ito at sinabihan siya ng mga masasakit na salita. Dahil dito ay nag-walk out si Andy. Nang gabing yun nagsimula na ang tunay na party. Ang lahat ay nakasuot ng kanilang mag-agarang damit at pinakita sa kanila ni Miles ang paligid ng lugar. Laking gulat nila noong malaman na nasa kanya ang iconic na Mona Lisa. Inisip at sinabi naman ni Benoit na isa lang itong kopya dahil ang painting ay nasa Louvre Museum sa Paris. Ngunit biglang sinabi ni Miles na binili niya ito sa napakalaking halaga na kahit ang Philippine government ay hindi magagawa. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na malakristal na substance na tinatawag niyang clear. Sinabi niya na ang maliit na substance na ito ay may kakayahang magpaandar ng napakalaking appliances nang hindi naglalabas ng mga nakakapinsalang gas. Binanggit ni Miles na ang manufacturer ng clear ay ginagamitan lamang nila ito ng tubig dagat. Gustong tignan ito ni Benoit, kaya naman hinagis ito sa kanya ni Miles. Tinatawag din ito ni Miles na The Future dahil sa makakatulong ito sa paglutas ng problema ng krisis sa enerhiya. Bigla naman kinumpronte ni Lionel si Miles at sinabing kailangan pa ng maraming panahon para i-test ang substance na yun para magamit, ngunit laking gulat ng lahat, nang sinabi ng bilyonaryo na naumpisahan niya ng subukan ito, at ang kanilang islang kinatatayuan ay powered ng 1 gramo ng crystal clear. Ganun ito kalakas. Sa kabila ng pahayag, si Lionel ay nag-aalinlangan pa rin sa plano dahil naniniwala siya na ang crystal ay mapanganib at madaling masunog. Sa sumunod na eksena ay makikita na sisimulan na ni Miles ang murder mystery game. Nung una ay ipinaliwanag niya ang lahat ng mga rules, tulad ng kung paano siya ay magpapanggap na pinatay, at ang mga clues na nakakalat sa paligid ng bahay. Pero bago pa man matapos ang pagsasalita ni Miles, ay bigla naman sumabat ang pinakamahusay na private detective na si Benoit at dali-daling sinolusyonan ang kaso. Binunyag niya lahat ng mga clues at sinabing si Birdie ay ang siyang gagawa ng pagpatay kay Miles. At dahil sa ekspresyon na ipinakita ni Miles ay malalaman natin na tama ang lahat ng sinabi ni Benoit. Ngayon natapos na ang murder mystery game ay na-upset si Miles, at dinala si Benoit sa Glass Onion at tinanong kung bakit niya kailangan na sirain ang party, at sumagot naman ito ng, dahil sa kanyang pagiging detective ay hindi niya mapigil na gawin ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay napansin ni Benoit ang isang maliit na sulat na naka-frame sa pader. Sa pagtatanong, sinabi ni Miles kay Benoit na ito ang unang blueprint ng kanyang kumpanya na Alpha. Na isinulat niya sa isang napkin, at ipinakita niya ito kay Andy at agad naman na nagustuhan nito ang plano. At pagkatapos ay magkasama nilang binuo ang Alpha. Sa pagsasabi nito, inamin niya na namimiss niya ang mga panahon na magkakasama pa sila, lalo na nung may buhok pa si Batista, at nung sila ay laging nagsasaya sa isang bar, na kahit siya ay hindi mayaman ay meron siyang mga kaibigan na tunay na umaalala at nagmamahal sa kanya, pero ngayon sila ay nandyan dahil sa kanyang yaman at impluwensya. Sa kabilang banda, ang grupo ng magkakaibigan ay sinasabihan si Andy na umuwi na at huwag nang magpakita pang muli. Habang si Duke naman ay biglang sinabi na, I don't regret everything, dahil dito labis na nainis si Andy at agad na umalis. Pagkatapos ay dumating na si Miles at sinabihan ang mga kaibigan na ituloy ang party at pinangakong magkakaroon ng panibagong laro kinabukasan. Bigla namang may nag-notify sa cellphone ni Duke, kaya tinawag niya si Miles at ipinakita ito. Pagkatapos ay makikita sa mukha ni Duke na siya ay concerned, pero nagawa pa rin nilang bumalik sa kasiyahan at nagsimulang magsaya muli at uminom. Ngunit sa di malamang dahilan ay nagumpisang mabulunan si Duke at bumagsak sa sahig, at noong i-check naman ito ni Benoit, nalaman nila na patay na ito. Dahil dito lahat sila ay nagpanic, pero dahil sa propesyon ni Benoit ay inutusan niya ang mga kasama na manatili sa kanilang mga lugar, dahil naniniwala ito na hindi ito namatay sa natural na dahilan at naniniwalang pinatay ito. Sinasabi nito na maaring ang ininom nito na whiskey ay nakakalason. Habang nagpapaliwanag ito sa kanyang teorya, napansin ni Miles na pangalan niya ang nakalagay sa baso na ginamit ni Duke, kaya naisip nito na siya ang balak na lasunin. Dahil dito nagpanik ito at sinabing ang killer ay nasa isla pa. Napansin din nila na wala na kay Duke ang kanyang baril na lagi niyang bitbit. Nagmakaawa para sa proteksyon si Miles kay Benoit, nang biglang mamatay ang mga ilaw. Pero sinabi ni Miles na inischedule niya ang mga ito para sana sa naunang laro na murder mystery game. Dahil sa kadiliman, ay nagkagulo ang mga magkakaibigan at nagsisitakbuhan na parang mga baliw. Karamihan sa kanila ay pinagsususpetyahan si Andy na ang killer dahil siya lang ang naging kaaway nila. Kaya naman sinumulan nilang hanapin siya, pero
pero naunang makakita si Benoit kay Andy, at sinabi sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Sinabi rin niya na malapit na nilang malaman ang totoo. Dito ay nalaman natin na ang dalawa ay magkasabwat, pero bago pa man ang lahat, ay may misteryosong bumaril kay Andy mula sa taas, at dahil dito si Benoit ay hindi makapagsalita dahil sa pagkamatay ng kanyang kasama. Dumating din ang mga iba pa nilang kasama at nagulat sa nakita. Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang flashback na kung saan, si Andy ay pumunta kay Benoit dala-dala ang invitation card at ibinigay ito sa kanya, at mula dito, nalaman natin na ang babae na ito ay hindi si Andy at walang iba kung hindi ang kapatid nito na si Helen. Narito siya upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag nito na 4 na araw ang nakalipas ay natagpo ang walang buhay ang kanyang kapatid sa kanyang garahe, at siya ang pinagbibintangan na gumawa nito, pero dahil sa nalaman nito kay Miles at kanyang mga kasama, ay alam nito na si Andy ay pinatay, at ang kanyang pruweba ay ipinakita niya kay Benoit gamit ang cellphone na makikita ang larawan ni Andy na may hawak na red envelope. Sa post ay mababasa na sinabing nakita na niya ito at binibigyan niya ang mga ito ng huling pagkakataon para umamin. Ipinasa ito ni Andy kay Miles at 4 na mga kaibigan pero wala sa kanila ang nag-reply sa kanya. Pero noong hinanap ni Helen ang nasabing red envelope ay wala na ito, dahil dito, nasabi niyang may laman ang envelope na napaka-importanting bagay, at mayroon dapat na pumatay kay Andy para hindi ito mabunyag, at alam ni Helen na isa sa mga magkakaibigan ang gumawa ng pagpatay, ngunit hindi niya ito masabi kung sino, kaya naman pinuntahan niya si Benoit upang humingi ng tulong. Bago pa sa pagkamatay ni Andy ay natanggap na nito ang invitation mula kay Miles, pero tinanong ni Benoit kay Helen kung alam na ba ng publiko ang tungkol sa pagkamatay ni Andy, sumagot naman si Helen ng hindi, dahil dito naisip, at sinabihan niya si Helen na sumama siya sa kanya, at magpanggap na si Andy, dahil bukod sa kanya, ang pumatay lang ang nakakaalam ng pagkamatay ni Andy. Sumang-ayon naman si Helen dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sa sumunod na gabi, bago sila pumunta ng Greece ay nagkita sila sa seaside at pinlano ang kanilang gagawin. Makikita na si Helen ay naging kamukha niya na ang kanyang kapatid dahil sa makeup. Nabanggit ni Helen na binabasa niya ang journal ni Andy para makabisado ang mannerism nito. Sinabihan ni Benoit si Helen na basahin siya ng parte ng journal, at dito ay bumalik ang eksena noong nakaraan, na kung saan, si Andy at ang 4 ay matalik na magkakaibigan, sila ay laging nagsasaya sa isang bar kahit sa mga maliliit na bagay, pero noong isang araw, ay ipinakilala ni Andy si Miles sa kanyang mga kaibigan, at hindi nagtagal ay naging malapit na siya sa kanila at tuluyan ang tinanggap sa kanilang grupo. Noong isang gabi, ibinahagi ni Andy ang napakaganda niyang ideya, na kung saan magtatayo sila ng tech company na may advance pero mga murang produkto, isinulat niya pa ang plano sa isang napkin, na kung saan si Miles ay inaprubahan ito agad. Kinalaunan ay ang dalawa ay naging mag-partner at itinayo ang Alpha na naging pinakamalaking tech corporation sa buong mundo. Pero may gustong gamitin na substance si Miles na tinatawag niyang Clear, para masuplayan ang mga factories, pero hindi pumayag dito si Andy. Binantaan niya pa ito na aalis at kunin ang kalahati ng share sa kumpanya, kung yun lamang ang tanging paraan para pigilan si Miles sa pag-invest nito sa Clear. Kalaunan ay napunta na sa korte ang pagtatalo, at doon sila ay nagtalo kung sino ang tunay na founder ng Alpha. Sinabi ni Andy na siya ang unang nakaisip sa ideya at isinulat niya pa ito sa isang napkin. Hiniling naman ng judge na ipakita niya ang pruweba pero sa di inaasahang dahilan ay nawala niya ito. Kaya sinubukan na lang niya na kumbinsihin ang kanyang mga kaibigan na sabihin ang katotohanan, pero sa kanyang gulat ay pumanig silang lahat kay Miles. Nagawa pang gayahin ni Miles ang nasabing ideya na nakasulat sa napkin, na dahilan ng pagkapanalo nito sa korte. Dahil dito pinalayas si Andy sa kanyang kumpanya, at labis na nasaktan dahil sa pagtalikod sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman gumawa siya ng paraan at pinaghahanap ang sulat sa buong bahay. Hindi nagtagal ay nahanap niya rin ito, nilagay niya ito sa red envelope, pinikturan at ipinasa sa kanyang dating mga kaibigan. Sa sumunod na eksena ay makikita na si Benoit at Helen ay nasa isla, at sa araw na si Andy o aka Helen, ay nag-walk out, sinundan siya ni Claire at Duke. Tinanong ni Helen kung bakit hindi nag-reply si Claire sa mensahe ni Andy, ang sagot naman nito na hindi niya nagawa dahil sa kanyang posisyon sa gobyerno, at isa lang mali niyang hakbang ay masisira ang kanyang karir.
Pero sinabi niya na siya at ang iba pa niyang mga kasama ay pumunta sa bahay nito at naghintay ng napakatagal ngunit walang sumagot kaya umalis sila. Sa sumunod na eksena ay bumalik sa oras na nagsisimula pa lang ang party, at nagkaroon na naman ng komprontasyon si Helen sa mga kaibigan at agad na umalis, pero ang tunay na balak nito ay puntahan ang kani-kanilang mga kwarto para hanapin ang red envelope, pero hindi niya pa rin ito mahanap hanggang sa biglang namatay ang mga ilaw. At noong tumakbo ito palabas, ay dito niya nga nakasalubong si Benoit at dito rin siya ay nabaril. Pero nalaman natin na siya ay nakaligtas dito dahil sa journal na dala niya na nagligtas sa kanya mula sa bala. Dahil dito nahimasmasan si Benoit, pero meron siyang naisip na paraan, na kung saan ay sinabihan niya si Helen na magpanggap na patay, para mabigyan pa siya ng oras para hanapin ang envelope. Pumayag naman dito si Helen, at para maging mas kapani-paniwala ay naglagay si Benoit ng sauce sa mukha ni Helen. Noong umalis na ang mga tao ay dali-daling tumakbo ito para patuloy na hanapin ang envelope, at ang huling lugar na hindi niya pa pinupuntahan ay ang Glass Onion. Kinalaunan ay tama nga ang kanyang naging hinala dahil nandoon nga ang kanyang hinahanap. Sa sumunod na eksena, ay bumalik sa kasalukuyan na kung saan sinabi ni Benoit na alam na niya ang tunay na killer, at ito ay walang iba kundi ang bilyonaryong si Miles. Sinabi pa nito na, ilang oras lang ang nakalipas ay nakita ng mga pulis ang bangkay ni Andy at agad itong kumalat sa balita. Nalaman din dito na noong papunta si Cody sa bahay ni Andy ay muntika na siyang madisgrasya nang makasalubong nito ang kotse ni Miles, ibig sabihin nito ay napatay na ni Miles si Andy sa mismong bahay nito bago pa man makarating ang magkakaibigan. At bago pa man magamit ni Cody ang mga impormasyon na ito, ay nilaso na siya ni Miles. Siya rin ang bumaril kay Helen dahil natatakot siyang mabunyag ang kanyang sikreto. Sinabi ni Benoit na una pa lang ay alam na niya na isang impostor si Miles pero pinili niya munang manahimik. Pagkatapos nito ay biglang lumitaw sa harap nila si Helen hawak-hawak ang envelope, ipinakita niya ang laman nitong papel at sinabi niya kay Miles na malapit na siyang makulong, pero bigla na lang itong sinunog ni Miles, dahil dito ang huling ebidensya para sa kanilang misyon ay nawala na. Tinanong ni Helena ang magkakaibigan kung papanig ba sila sa kanya, pero wala sa kanila ang pumayag, at sa kabila ng lahat ng nangyari ay pumapanig pa rin sila kay Miles. Dahil sa pagkainis, ay binalak na umalis ni Benoit, pero hindi bago niya iabot kay Helen ang isang piraso ng crystal clear. Dahil dito, nagsimulang pagbabasagin ni Helen ang mga gamit, at nung una ay inakala ni Miles na dismayado lang ito kaya hindi niya na sinubukan itong pigilan, pero laking gulat niya noong magpasimula ng apoy si Helen, at ihagis niya ang crystal clear, na naging dahilan ng pagsabog ng Glass Onion. Dahil dito napagtanto ng magkakaibigan na mali ang ginagawa ni Miles at isa itong makasarili na hindi iniisip ang kaligtasan ng iba. Kalaunan ay nagsimulang pumanig ang magkakaibigan kay Helena para maipakulong si Miles. Sinubukan pa nito na suhulan ang mga kaibigan pero sa pagkakataong ito ay hindi na sila nakinig sa kanya. Sa bandang huli, makikita na umupo si Helen katabi ni Benoit, at siya ay nagpasalamat para sa tulong nito. At dito na natapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga susunod pa na video. Pwede ka rin mag-request ng pelikula na gusto mong i-explain ko.